Yo, what's up mga pare ko? Kamusta? Welcome back. Syempre, sobrang tagal namin di nakapag-upload at yon. Sige, game na tayo ulit. Maraming salamat muna sa Distinctive Clothing kay Madam Alex Llagas. No? Sa mga trip umiscore na itong suot namin yan, Distinctive page. PM lang po kayo sa page ng Distinctive. Maraming salamat Madam Alex Llagas. Thank you po palagi. Syempre, gusto ko rin pasalamatan ng Sneaker Beast. Yon, kay Papa Yanyan ng B-Rabbit, thank you palagi. Pasalamatan ko muna mga sponsor namin, Shift Clothing kay Derek Bergy, ang pinaka-magaan na cameraman ng ng Flip Top. Chase Worldwide, maraming salamat Chase Worldwide, thank you palagi. At yun, Crown Manila, Black Manila, Hype Beat, The Accent. Yon, thank you sa inyo palagi mga kuys, maraming salamat. Syempre, sa aking pagbabalik, ang kasama ko ngayon ay ang nag-iisang, walang ibang, sino ba to? Sino ba yun? Sino? Ano ba yun? Ano mo yun? Intro mo? Ikaw ba, Z? Yun, ikaw ba si? Ha? Walang iba, tangin. You know what it Nakilala nyo na. is. Anigma. Ay! Maraming salamat, yo. Yo. Thank you. Salamat ulit. Ngayon Tagal lang ako nating nakabisita, hindi nakapagnakaw ng video. Oo, busy. Maraming salamat. Pwede ko ba banggitin yung ano mo doon? Oo naman. Oo. Oo naman. So ko lang i-congrats si naman. kay Ram dahil isa na siyang daddy. Yes. Private. Syempre, ang buhay mo, hindi mo kailangan talaga lagi naka-public eh. Si Kay Ram ay isang ganap ng daddy, kaya sa mga nagsasabing mga umaanggulo boy, eto na. Syempre, congrats yun. Anong pakiramdam na Ano pala, Ano nakaka-ano siya, nakaka-excite na nakakaba kasi at yung pakiramdam na hindi mo rin siya ma-explain kasi yung pagod ng pagpupuyat. tsaka yung unang iyak nun. Oo, tas yung maramdaman mo yung sa unang iyak, talagang titindig yung balahibo mo eh. No, nang makita mo walak mo. Ito na pala. Tsaka yun nga na hindi talaga ako baog, guys. Oo. Ito na. Alam mo yaw, akala ko dati bawg din ako. Siyempre, parang ang tagal ko rin inantay magkaroon. Oo, sa bisyo pala. Sa kakainom ng alak. Yung ganun kasi may ganun pala tayong na parang humihina yung natin, sperm cell natin dahil sa kakainom ng alak. Oo nga. Nung tumigil ako mag-inom, pandemic, doon ako nakabuo. Kami nagka-baby no ni Mrs. Sabi ko, tangina sa alak din. Tsaka meron talagang hindi compatible eh. Meron talagang hindi compatible. Kahit sabihin mong 15 years na kayo, makakabuntis ka sa iba, di ba? Parang siyang gano'n eh. Hindi talaga siya, Kaya Sabi nga, ko, ng Anthony Johnson, naalala mo yung battle natin, no? Baka bukas makalawa, may anak ka sa iba. doon talaga yung punchline, tumuto, no? Tumuto. Gago ka. Bukas Puta, may lang makalawa, kulit may eh. anak ka sa iba. Gago yung na yun, no? Charan. Pero yun nga, kaya nga yung iba eh, nagdarasal sila, di ba? Nagsasayaw pa sa inyo yung sinasabi nila, Obando. Nagsasayaw pa sila para magkaanak. Dahil yung iba kasi, hindi talaga inaasahan na putang ina, bigla kang magkakaroon ng baby dahil compatible ka na sa taong yun. Kaya yung iba kasi, porket wala kang anak, sabi ang ambog, di ba? Yung kasi alam mo yun, yung iba, parang kahit sobrang dami mong pera, kung hindi talaga yun yung ipagkakaloob, parang sobrang useless ng pera eh. Kaya para sa akin, yung binigay sa akin, napaka-priceless talaga na Mismo. na sobrang hirap din talaga yun. Syempre, expenses sa maninibago. Ang laki ng bill nyo, magkano bill nyo? Mabot din ng 100 plus talaga. 130 plus. 132, no? Pero sa akin wala yun, pera lang yun eh. Oo, hindi, tsaka Kayang kitain yun. oo, tangina, yun ang pag-aalay naman talaga natin ng natin eh, anak eh. Diba? Kumbaga kaya nga tayo nag-ano eh. Pero nung unang mo, parang lutang ka niyan eh, no? Oo. Ako lutang ako nun eh, unang Galing pa ako ng Bicol nun. Oo nga no, ayo pala, tama. Diretso ako ng ospital. Tapos, ayun na, mga isang oras, siguro 2 oras, yun na. Nanganak na siya. Tapos, pagpakita sa akin ng bata, kasi may lang dun, screen lang dun eh. Hinarap lang dun sa salamin yung bata, tapos binuksan yung bintana. What a nose line. What a nose line. What a nose line. Gago, mukha mo yung bata eh. Nose line. Nung sinide B na, gago, ang lakas ng dugo mo.
Ganyan talaga sa compatible talaga. Pasalamat din ako talaga. Tsaka, dami ko din na-realize nung, ano na yun, nung lumabas yung, kasi nung una, di pa nagsisink in sa akin talaga eh. Kasi parang yung pagiging tambay ko sa loob ng ilang taon, putang. Pares tayo. Naging binata ako ng ilang taon na wala akong iniisip kundi sarili ko lang, kung ano yung gusto kong bilhin. Tangina, pag may pera ako, bibiling ko. Ngayon talagang, ops, teka lang, may kailangan kang ganitohin muna, may kailangan mo nang iset yung mga dapat unahin bago yung sarili mo eh. Pares tayo, Oo. gagi. Ganon din ako nung nalaman kong buntis si Mrs. nun. Ang daming tumakbo sa isip ko nun, hindi na ako makakapag-inom. Basta lahat ng mga tangina, daddy na ako. Yung kalaban ko ngayon yung overthink talaga. Nag-overthink ako sa mga bagay-bagay na Ano yan, hindi ko siya ma-sustain yung ganito naming pamumuhay ba. Paano pag wala akong mga gigs, paano pa kailangan ko magkaroon talaga ng passive na income para kahit wala man akong galaw sa hip hop o wala akong gig, meron akong kinikita na mismo dapat. Kaya mas pinofocus ko talaga yung sarili ko na makapag-business ako na gusto ko rin. Kasi pag pinipilit ko yung sarili ko sa business yaw na hindi ko gusto, ang nagiging ending, nasisira. Okay. Dapat natutunan ko lang din, kailangan yung business mo is talagang Gusto mo rin mismo. For example, yung court. Oo. Nag-business ako yung court namin, yung bilyaran, 'di ba, yung damit na soon sana matuloy na gagawin namin, magdadagdagan namin ng computer shop 'yon, mag-aaroon ng computer shop. Para syempre kung ano yung para sa akin na yun kasi hilig ko eh, mga Counter, Dota. Tapos yung mga tropa ko din ayun yung hilig na nakabuo ako ng community dun sa shop namin na pare-pareho kami ng hilig. So, gagawin ko siyang pagkakakitaan kasi kaysa mapunta sa iba, pupunta pa kami sa iba para maglaro. Dito na lang. Doon na. Pero naaral nyo na. Ay, si Bot kasi di ba meron sila? Meron si Mot. Okay, Piso naaral Wi-Fi, nyo. Piso Net naman yung kay Mot. Pero ang gagawin namin, hindi namin siya gagawin Piso Net. As in, computer shop talaga. Okay. Ganun yung talaga namin. siya. Yun, congrats yaw, tangina. Yeah, salamat, Sobrang salamat. sobrang tinding niyan, sobrang tinding blessing na mga ganyan. Misa kasi pag wala ka pa talagang binubuhay, hindi mo pa makakalkula yung kakalkula yung galaw mo. Ngayon kasi magiging pulido ka na gumalaw niyan dahil syempre, hindi pwedeng mawalan ka ng galaw dahil may binubuhay ka na. Kahit naman ako kahit nga ngayon stable na ako. Kailangan ko pa rin pumukpok talaga. Hindi pwedeng mahirap. Dahil sa panahon ngayon, lalo ngayon dito sa Pilipinas, mamamatay ka dito. Kasi dati, kahit magising ako, matutulog ako ng umaga, mga alas 8 ng umaga na, cellphone lang ako noon, trippings lang, laro-laro lang sa cellphone, tapos magigising ako, hapon na, mga alas 5, alas 6 na ng gabi. Tapos, wala na naman mangyayari sa kanya, tatambay na naman ako sa shop, tapos gagan na naman. Ngayon, hindi, baga na naisip ko yun, hindi pa pwedeng matenga yung oras ko na masasayang lang sa pagtulog. Kailangan maano mo siya na makalkula mo na, kung meron kang 24 hours sa isang araw, may 8 hours ka natulog, ilan na lang matitira? Kailangan dun sa matitira na yun, makapag ka man lang kahit man lang 2,000 o 3,000 kitain mo sa isang araw. Basta makadiskarte ka ng kung ano man yung diskarte mo. Ganon ko siya inaano. Gaya ngayon, mas lalo ko siyang sinisipagan na tayo. Oo, gagi, Hindi kailangan pwede talaga. Dapat nga, pag binata pa lang tayo, naiisip na natin yan. Pero ganun talaga, pag binata, masarap buhay. Yun pa Hindi pa magsisink-in talaga pag hindi siya dumating kasi napakahirap niyang sabihin lang sa tao, lalo kung hindi niya rin hindi niya na-experience mismo, For hindi na example, pa ikaw yan, ma-experience. mga time na sinasabihan mo ako nun, hindi ko pa talaga hindi ko naunawaan ko, pero hindi ko siya ma-i-apply pa sa sarili ko. Kasi wala ka pa dun wala pa ako dun Hindi ko pa siya ma-i-apply. Ngayon, unti-unti siyang Nagsisink in na nagsisink in sa akin. Dapat nga ganun. Dapat ng mga nakaraan, di na ako gumasta ng Kasi last ko gumasta yung gagi. Isipin mo sa bisyo ko, pag-iinom, pag may pera, kahit mga tropa ko, tara, inom tayo. Hindi ako mag-ano ng pera sa bisyo, Yossi, kung ano pa. Ganun nga nangyayari. Pero yun, at least, dito ka na sa totoong buhay ngayon. To the true world. Okay. Tara, umpisa na natin to. Laban ni Manda Baliw, tsaka ni Harlem. Napanood mo ba ng live buhay to? no? Napanood mo ng live to? Napanood ko siya ng live, pero round 2 na yata kasi dumating ako dyan. Medyo late na rin ako nakarating Kaya yung nadatnan ko dyan, round 2 na nila. Ako hindi ko to napanood ng live kasi
sunod na ako sa kanila, nagpa-practice na ako niyan. Pero hindi ko rin gaano napukusan yan kasi nung may props kasi to si ano, na parang baril. Oo. Sa ako'y naabot eh, nahawakan ni boss eh. Hindi ko rin mapanood eh. Gago, no? Abang ka ng punchline, tatamaan ka ng bala. Sige, let's get it on. Siya Go. natin to. Round 1 to, no? Round 1 ay sa buhay. Round 1. Let's go. Shoutout sa Bobby, buong suporta sa kanya. At kahit na panay advance, na late pa rin siya. Kaya ano sinasabi natin sa mga nalalate? Nanalo ng coin toss si Manda Baliw. Pili niya mauna si Harlan. Dito mo malalamang unprofessional yung rapper pag ini-introan ka ni Ari. Ano sinasabi ng mga nalilate? Nangina na matatandaan ng tao. Eh, lagi rin yun na ano si Harlem, di ba? Oo, magiging paano niya, Harley. Ako nga, marami Harley. Hindi na siya Harlem, no? Eto na si Harley, babakat yun. Pakinggan natin, unang banat, second side 15, Harlem. Napakyo ako sa'yo! Oo, pukin ang ina ka! Kailangan ko bang magpa-late para lang sa poster? Putang ina mo, maiangat ka! Freestyle lang yun. Amanda B? Balita ko! Pinsan mo daw yung alagang aso ni Cardi B. Malayong kamag-anak ka daw ng matandang salamangkero na si Bobby D. Kasi ganito yung mga tipo na kalaro mo ng bata, na tipong kakamot sa tumbong. Sabayaan mo yan. Tapos pag magbibirienta na kayo, yung pansit canton, buta kakamayin. Ang ina mo extra seasoning yan. Nung unang kita sa'yo ng doktor, sabi niya sa nanay mo, Mrs. Tang inang mukha yan. Kung talaga ng tatay mo, putay, saswap kita sa gulaman. Kasi ganito yung mga tipo ng itsura na kahit di kayo na ano, puta, nakakagigil. Kahit mahal ngayon ng crudo, yung tricycle mo, sarap kargahan ng diesel. Yung mga one-dimensional. Naalala ko na naman yung kotse mo dati, di ba? Kotse mo ba yung motor? Yung motor ko na NMAX. Oo, kinargahan. Pinagawa ng diesel, ang putang. Ikaw na na. Yaw sa nga na. Tangina yun, kinargahan ng diesel yung motor ko. Tangina, ano yun? Paano nangyari yun? Angas ko pa full tank eh. Sabi, parang amura. Parang mura. Putang ina, kinargahan ng diesel. Nakagulat ako sa'yo, nagreklamo ko eh. Saan pa tayo papunta nun? Pakiusi tayo nun. Oo, pakiusi. May event tayong bababa nun. Parang yung kay kina Doc G yata yung time na yun. Doc, Good, diba? yun, Oo, yun, tama. Inahanap kasi magkakasabay tayo. Oo. Yaw, saan ka na yaw? Putang ina yaw, kinargahan ng diesel yung motor ko. Putang ina, kinargahan ng diesel, no? Hindi, ano ba yun? Hindi niya ba Kasi kaya kanina yun? ako green eh. Oo. Kumbaga, pula or green Oo, eh. green din yung, di ba? Yung diesel, green Oo. din eh, di ba? Ina, pagtingin ko sa tanggi ko, puta, iba yung kulay. Pero yung hawakan niya, di ba? Yung pinaka-ano niya. Ano tawag siguro yung pinakahawakan, yung pag, Oo. green din eh, di ba? Pag diesel. Nagulat ako, bigla na yung kumpara yung motor ko. Ano ba yun? Hindi niya ba kayang, ano yun, i-absorb? Hindi talaga. Masisira ang ano mo dun, ikakasira ng ano mo. Kasi iba yung ano nun eh, ng, kumbaga hindi compatible yung mga, for example, yung mga spark plug o ano Oo. pang pansunog ng ano ng gasolina, hindi yun yung ano, Hindi may siya, para doon ano. talaga. Oo. Alam-alaman yung gasoline boy eh. Mas mura to, ito na. Mas mura to. Nagdunong-dunungan ng puta. Eto na, no? Ito na ang tamang pagkakataong makarga ka ng full tank na diesel sa NMAX. Kagong kulit nun. Pero na tulad mo na patawa lang ang kaya, di kaya maging serious, ikaw lang bukod tangi na yung pagiging pangit na pinagpapasalamat mo pa kay Papa Jesus. Kasi, hanginan to kasi kung di ka pangit, na skill set mo the same, mawawalan ka ng dating at impact. Isa buhay to. At yung mga style mo, nakaw sa internet at the original. Tayo na random shit na katarantaduhan, tas i-rhyme. Alam niyo na mahirap gayan sa style nito ni Tarantado. Eh di wala nang iba, kundi ano pa, kundi yung putang inang pagmumuka mo. Kasi siya na ang bagong Joker ng liga. New school na sa ito. We, talaga? Tangina, basta rhyme na nag-evolve, bars na basta pangit, nakaka-lap trip na. Ang ina, new school na sa ito ang puta. Di yan dapat sa'yo ang binansag.
Alam mo ano mas bagay sa'yo, ha? Andy G na di nag-drugs. Si isa ka lang one-trick pony na malala pa ng mga leon sa gubat. Isabuhay ito at yung skill set mo, mas bagay yan dalhin dun sa set ng Cool Pals. Kasi anong paki ko sa estilo mong komedya na pa one line? Anong silbi niyan kung yung estilo ko patalon-talon ng timeline? Ilang komedyante na na-encounter ko, kaya sa style mo, I'm not hardly surprised. Nanggaling na ako sa irang yan at alam ko pang counter dyan, bye! Papakita ko sa'yo paano pumunta. Tangina, Tangina. yung punto na yun, tangina, galing na si Harlem sa irang yan di ba? Tangina, di ba siya nga unang tumalo kay Apex? Yung, pero di pa naman masyadong ano sa Apex nun. Pero, yung era kasi na yun, asaran lang yun di ba? Wala pa naman masyadong nagbububars-bars dun Di lang gaano siguro na ano ng tao. Hindi lang na-appreciate Na-absorb ng tao yung sinabi niya na yun. Pero napakagaling na, napakaganda ng punto na yun. Alam ko pang-counter dyan. Bye. Galing nun, ganda ng punto na yun. Ilang komedyante na na-encounter ko, kaya sa style mo, I'm not hardly surprised. Nanggaling na ako sa irang yan at alam ko pang counter dyan, bye! Papakita ko sa'yo paano pumuntos gamit powerful written. Sa tulad kong heater, kulang tower o healer. Mamili ka kung ikay magiging powder o thin air. Kahit gutom ka, di mo ko madedevour, dumbringer. Ang ina ka. Kaya di mo ako mauulol kahit na alam ko malakas ka man trash talk. At di mo ako mapapaikot ng mga jokes mo kahit kamukha mo si Balmond. Ako ang unang baliw dito sa ligang to na nagngangalang Poseidon, kaya ako nandito pa din kasi di ako old god, kalahati ko cyborg. Ako si Harlem T-1000, pero ngayon ako magiging Terminator. Napupuksa sa MC na pagmumukha, mukhang hulma sa isang predator. Ganto itsura, pag sa gitna ng daan, nasunugan kayo bigla ng radiator. Dito simula ng kaharian ng kabaliwan mo, ito'y comeback story ng gladiator. Kasi matagal na akong underdog sa ligang to. Wala akong pake kung ikaw lang yamado. Kaya ko gawin yung mga ginagawa mo, pero di mo kaya gawin yung mga ginagawa ko. Kung undercard tong laban natin, pwede mo pa ako mahigitan sa tenga ng mga tao, kaso isa buhay to. Ngayon pakita mo sa amin ano pang kaya mong gawin dito sa entablado. 2 minutes. Lakas wala akong punchline pero meron akong power slap. Nadibdiban si Manda dun Yung set ni ano rito, yung set ni Harlem dito para sa akin pang isa buhay. Hindi rin siya nagtumutok sa ano no, paanahin yung crowd. Kumbaga yung punchline niya, yung punchline niya na sinet niya talaga is para dun sa puntong gusto niya rin sabihin na kasi tagal niya na rin talaga niya tutusin. Umpisa pa lang yata ng flip top, naandyan na siya Tsaka ang napapansin kong ginawa ni Harlem dito, talagang pang isa buhay dahil yung punto niya na yung, madalas naman ginagawa yung mga jokes, yung babarahin mo kung paano kababaw yung jokes. Tapos pinapakita niya kung gaano kalayo yung agwat ng sulatan nila sa tugmaan. Pero ang napansin ko naman, sana inumpisahan niya na ng ganun no? Hindi na siya medyo nag basic jokes dito sa unahan, no? Yung parang nag-focus siya dun sa ganito itsura mo, sa unahan. Siguro dapat pinakita niya na agad na pinunto niya na agad na tangina mo, pagmumukhain kong mababaw mga jokes mo mula umpisa hanggang dito sa dulo ng round 1. Parang alam mo yun, uminit kasi sa gitna na sa gitna na no? Nakabelo na gitna na. Dun sa era, no? Sa Era ng dinaanan ko na yung era na yan. Mas naging siguro yun, mas naging solido kung mas napamukha niya pa talaga doon sa mga jokes na tanginan niyan, alam mo yun, mas pumasok. Tapos nasabi niya yung tapos na yung napagdaanan ko na era na yun. Tangina, mas magiging maganda nga yun. Mas maganda yun. Pero yun nga, yung napansin ko, gitna na nag-init si Harlem Pero yung ganda ng ending doon mas mainit yun. Inispike yung dibdib Sige ba yate, round ni Manda. Aray ko! Tangina, sakit nun pare. Nagpalit! Feeling importante, hindi naman importante. Kaya ka pinapakyu. Maliligo ka na lang kasi pati bigote mo iyupang sinashampoo. Siya si Harlem, isa sa mga MC'ng nauna dito. Kada laban niya inaabangan magretiro. Isang veteranong tanga. Tulad nun, di ba?
pares kayang intro ng jokes. Tangina, sa kanya ribat pa lang pumasok na agad. Yun yung mahirap eh. Dapat kasi bago mo, napapansin ko dapat bago mo puruhan tong style niya, dapat malayong-malayo na talaga. Totoo. Hindi mo na siya sasabayan. Kasi tangina, ang pinaka-pinopoint mo dapat, tangina, mababaw sulatan mo. Lalo na una siya, dapat talaga diffusal yung gagawin niya talaga dun Oo, sa, dapat. sa round ni Manda. Kasi knowing Manda, puking inang yan, dalawang beses ko na nakalaban yan eh. Si Manda eh. Kasi sa jokes Na niyan. pag yan, ang naramdaman niya na parang di naman ako ganun ka naapektuhan sa mga sinabi mo. Mas lalo siyang nagiging sa niya, sa round niya, nagiging kumpiyansa, makikita mo yung kung paano siya yung body language niya sa stage pag naramdaman niya tangina, medyo hindi ako ganun naapektuhan ng niya. Kaya nga yung round niya. Kaya buo pa rin yung loob niyang iyan yung jokes niya eh. Last nun. Na hindi nire-respeto. Pioneer sa flip-top na pag nagrarap, tamang kwento. Mga kasabayan mo, halos lahat umasenso, ikaw, walang napala. Hanggang ngayon, nagko-call center pa rin at minumura ng mga client niyong matanda at inaalila ng boss mong bakla. Yo, way back 2010, wala pang 3GS. Meron ng Harlem na nakakainis. Pinapanood na kita dati, aaminin ko ngayon. Mga komento pa nga sa'yo, Harlem ang wak mo. Ako nag-comment nun. Real talk lang, tol. Real talk lang, tol. Nakilala ka lang sa flip-top bilang bulol. Umaas ka pang leon, di mo nga kayang mag-roar. Ina talaga ka. Isipin mo, no? Leon ka. Leon ako. Sige nga, roar ka nga. Ang simple niya lang eh. Umaas na pang Leon, di ba kaya mag-roar? Teka, ito, isa mga totoong, halimbawa sa mga palabas na pambata, yung mga kwentong pambata. Ako ang hari ng agawatan, ako Leon. Tapos yan, yun yung nataga. Sige nga, sabihin mo nga, roar. Wow. Oh, wow! Ay, hindi ka Leon! Gagano nila yung taga, no? Fox ka, Fox. Fox ka, gago. Galing nun, putang ina. Eh, yung mga nakakatawang eh. Tsaka galing niya sa sa din ako bilib kay Manda yung 1-2-1-2. Tangina niyan, Solid, hindi siya sumusugal ng 4 bar eh. Putang ina niyan basta pag 1-2-1-2. alam niyang epektibo saan, tangina mas epektibo siya sa 1-2-1-2. Tawa ko dun sa no? Ako yun, yung nag-comment. Hawak mo tol, ako yun. Dati pa nga dating ganun eh. Ako yun. Sira ulo no? Sa flip-top bilang bulol. Umaas ka pang leon, di mo nga kayang mag-roar. Hamon kay Harlem yun parang matinding hamon yun. Gagawin ko nga ito mamaya. Tangina ma. Wow! Ganun yung mamaya, gago ka. Pag nag-rebat ng gano'n yun, mutan lupit niyan. Wala nang setup, rektahan na to. Parang nag-chat ako sa tropa ko, wala nang kamustahan, pautang ako. Utang na mo! Walang fanbase, walang prime, wala na din kaibigan. Si Juan Tamad na nga lang best friend mo, iyo pang nilisan, sabay kayong nag-addict, di ba? Tas nagbago ka, ikaw yung nang iwan. Ngayon, gusto mo siyang makabalik. Ang gawin mo, ganto. Malaki kita mo sa sugal, di ba? Si Juan Tamad, iparehab mo. Huwag mo sukuan, suportahan mo. Pilitin mong kumain. Hanggang sa sistema niya, di na makita yung bato, parang senador natin. Ba't nag-isa buhay ka pa? Eh wala ka naman tsansa. Sayang yung slot, dapat binigay na lang kay Dodong Saipa. Oh, wag kayong tumawa. Hindi yun joke. Kasi kung pagandahan ng linya, mas maganda yung kanyang stroke. Yo! Ano bang laban nito ang maayos na naging? Yung laban mo kay Saint Luke, nag-reference ka ng Mariah Carey, tang ina mo, bading. Pag ako nag-carry, permit to carry. Pag ako nag-carry, permit to carry. M16 ang dadali na may extended magazine. Pag ako nag-gun bar sa'yo, tang ina nyo, Manda Baril ang dadali. Galing ng rhyming, no? Ganda rin rhyming din, ganda. Gago, ganda ng rhyming. Ulitin natin. Pag ako nag-carry, permit to carry. M16 ang dadali na may extended magazine. Pag ako nag-gun bar sa'yo, tang ina nyo, Manda Baril ang dadating! Galing, no? Dadalin. Okay na,
na ako? Okay na ako? Wala kang dating. Wala din branding. Kaya anong slang rhyme? Tamad ka lang mag-rhyming. Ano slant rhyme? Tamad ka lang mag-rhyming. Gagong galing nun, galing nun. Pinagawa nun sa paa mo. Tsaka ang galing kasi, putang ina, yung point ni Harlem kanina, yung mga sulatan natin, malayo yung agwat. Putang ina, yung pinupunto ngayon ni Mandang, galing. No slant rhyme king. Tamad ka lang mag-rhyming. Simple lang siya, no? Gagong Pero galing. tangina yan. Galing nung puna. May baril pa no, bago sabihin. Wala, sobrang habang setup Gago. Ang dating. Wala din branding. Kaya anong slang rhyme? Tamad ka lang mag-rhyming. Nirhyme mo yung Himalayas sa Mariah? Ang lupit mo naman, bro. Let me tell you something. Kaboses mo si Squidward. Sobra mong annoying at dragging. Tapos unat pa yung muka, parang laging nag-i-skydiving. Panay Ingles. Walang pagmamahal sa wika, itong malansang isda. Di makabayan kahit pangalan, hango sa lugar sa ibang bansa. Di ko masabing malayo na narating ko nung na-match up ka sa akin. Pero parang nakapunta akong Amerika kasi tinapakan ko ang Harlem. Maliit tingin sa akin, pagkat estilo ay komedya, pues mali kayo, pasensya. Mas delikado tong baliw na nagpapanggap na walang diferensya. Di na ako nagbibiro, wala na munang pakwela. Seryoso na ako, parang plasmang may nililigawang EA. Kung bastusan, mas bastos pa ako kay Badang na ng molestya. Malibog pa ako kay Rapido nung hindi pa nag-iiglesia. Mas kupal... Galing. Mas kupal pa ako kay EJ na nagka-PTSD kahit medic lang naman sa gera. Mas gago pa ako kay Wantamad nung ninakawang kanya ng bisikleta. Oo, damay din si Wanta. Yung adik mong kaparehan na sumisinghot ng regla ng negra. Pupugutan sila ng ulo, ilalagay sa piso ngayon, tatangin ko kayo, Repa. Sino mo kang pera? Tangina, tol! Lakas nung round 1 ni Manda. Sobrang iwan, puking ina. Sunod-sunod yung punchline. Gago. Sunod yung punchline talaga. Parang kahit kalahati lang, tapos na Sunod-sunod Doon pa lang yung sa barel, punchline. no? Oo. Takinan yun, parang no? Kasi yung ginawa ni Harlem nung round 1, yung punto niya, may may sense naman talaga yung mga pinupunto niya doon. Ang kaso, tanginan niya, natabunan siya agad ng sunod-sunod na punchline na 1-1. Isipin mo, ilang punchline lang yung tumabon doon sa natin kay pinaglaban niya na. Sa unang 16 bars yata ni Manda, may 10 doon pumasok Tangina, no? Yung pinupunto mo na wak si Manda, dito nangyari, hindi, no? Ganun yung nangyari. Kaya yun sinasabi ko, dapat naunahan niya talaga si Manda ng na ma-diffuse niya yung ganun. Oo, dapat. Dapat. Kaso wala parang nag-joke din kasi si Harlem sa round 1 sa kalahati. Parang pagod si Cripply rito Ang laki ni Cripply rito Tangina mo, Crip, ang laki mo rito Si Boss Dati 4, sarap na sarap Parang banding ang bata. Sarap na sarap. Round 1, Manda Baliw to, malinis. Malinaw yun. Manda. Sige, pakinggan natin round 2. Naman pa rin si Gago! So brave! Talaga mga taga-Antipolo, no? Laging ready sa road rage. Gago, last nun. Ang ina mo, papanat ka pa ng mga ganyang linya. Pula buhok mo, alam naman natin na sa Sakuragi, walang shooting at tira. Sige na. Katawan, lap team kayo, no? Okay, sulit ticket. Hindi boring. Tangina nyo. Wala kayong magagawa pag narap ako dito na nakakaanto kasi sa buhay to. Kaya ikaw, alam nyo ba? Second sight 15 na. Kaya kwento ako, tangina nyo. Alam nyo ba unang labang ko, ginanap nung second sight 1? Alam nyo, sino unang kalabang ko? Si Apex lang naman. So, eto na nga. Vic, kanina di ako nag-shoutout, kaya kung pwede, please, pakinat counted muna ta sa time ko, para quits.
So ngayon, alam ko na balitaan nyo na lahat ang about sa issue na pinaka-latest. Na dahil daw sa pagpapasugal ko, kaya naban si Apex. Lilinawin ko lang. Unang-una, nung laban nila ni Goryeo, sa kanya ako nakataya. Ganda ng bale, gago, ganda ng bale. Sa kanya ako nakataya, di ba? Galing-galing, ganda ng bale. Putang Uy, ina, mga ano, ganun, sarcastic mga yun. ganun, oo. Sarcastic na parang ina... Unexpected na Oo. landing. Hindi, tsaka sinasarcastic niya na paano ako may kasalanan, sa kanya nga ako nakapusta. Yun yung pinaka ano niya, no? Tantado ang puta. Unang-una, nung laban nila ni Goryeo, sa kanya ako nakataya. Pangalawa, matagal nang may nagaganap na pustahan sa battle rap lingid sa kaalaman ng mga madla. Ngayon nung pandemic, katuwaan lang namin ng mga battle MC yun at kung may dayaan man na nagaganap, si Avic mismo unang susuway sa amin kalalo ko nakikita niyang nakaka-apekto to sa resulta ng battle rap. Kaya yung mga sinasabi niyo about sa sugal, wala na yun, di naman yung kasali doon, kaya pinakamaganda niyong gawin, mag-shut up na. Si gaya mo, di ka na nga nakakatulong, puta dumadagdag ka pa. Ba't ko naman gusto yun naman si Apex? Pukoy nang ina, batchmate kami. Kahit late ako ng ilang beses ng event, di ako mababan sa ligang to kasi si Avic, classmate kami. Kaya ikaw mag-ingat ka sa mga sinasabi mo. Sanay yan si Yuson na magban ng mga Nico. Ako, tigas mukha pa din. Nandito pa din kahit sanay din siya na magban ng skitso. Hindi nyo alam, partner ko, pioneer batch ng mga band sa ligang to, sir. Baka isunod kita kilawan Lazy, Laser A, Jeans, Japorms, pati kay Ponger. Ang ina ka, pero oo, mahilig talaga ako sumugal. Katunayan, rounds nga, sinusugal ko. Real talk, kung di ako sumugal sa'yo nunusunugan sa Pasig, mararating mo kaya yung kinalalagyan mo? Sa mga di nakakaalam, nung naglaban si Looney at Righteous One, ako nag-organize nung sunugan. Pagkalabas ng poster, nag-PM kagad to sa akin out of nowhere. Walang kaabog-abog. Nilista ko siya kahit sa battle wala pa sa kanyang umo-order. Kaya kung may dapat kang sabihin sa pagpapasugal ko, yun ay dapat magpasalamat ka na lang. Kasi sumugal ako sa kakayahan mo kahit mukha kang 2013 na boss atan. Tangina. Nakita ko kung paano mo ginapang upang maapakan ang entabladong 15 years ko nang tinutungtungan, kaso ang kinalulungkot ko lang, yung isa buhay ran mo at yung battle rap career ni Toti, parehas kong matutuldukan. Pero sure ball naman, bibigyan ka pa din ng laban yan ni boss. Pero sa ngayon, kahit kumain ka ng pepeng may reglas ha, di ka tatagos. Kaya wag ako. Di mo ako mapapaandar sa mga shit mo, boy. I can fuck with your mind para kang nasa casting couch ni Sigmund Freud. Kaya di porket may baliw ka sa pangalan, sira ulo ka na. Tinanggal ko na nga yung baliw sa pangalan ko. Sige tol, sayong-sayo na. Kasi ang tunay na baliw, di alam na baliw siya. Kaya tatanungin kita, sira ulo ka ba? Kasi kung panaginip mo, mag-champion ng iyong crazy ass, ngayon palang binabangungot ka na. Anong silbi ng mga biro mo sa taong mingiti mag-isa? Ramdam ko ngayon yung mga balahibo mo tumitindig kada hibla. Ito'y katawan mo na sa gitna ng bangungot, gumising sa paghiga. Kaso pagbangon mo kahit anong habol mo, di ka na muli pang hihinga. Kasi anong Manda B versus Harlem T? Tangina, makikipagbaliwan ka sa akin? I'll drive you crazy. Para bang pininahan kita bigla sa kalye, tas sabay labas ng 45, tapabagsakan talagang pang-gangster. Makikita nyo yung Manda sa 9 de Febrero na mukhang na drive-by sa street ng Harlem. 2 minutes. Ang ina, ito dapat minutes ginawa niya, no? Sa round una, 1. una. Ang ina, solid to Ganyang round, ano, round 2 ni Harlem. Ganung power. Ganda ng bungad niya tungkol sa sugal, yung punto. Punto niya dun sa sugal. Tapos, Galing din nung ano yaw, nung Sa sinabi baliw. niya na ano, yung sumugal ako sa'yo. oh, Nung time na, kung Ganda kasi kung no. totoo man yun na nung time na nag-uumpisa pa lang si Manda, tapos binigyan siya ng break ni Harlem, tangina na, napakalupit ng linya na yun. Tapos, kung may sugal talaga si Harlem, ay si Manda Baliw na ano, kung may sugal siyang angulo dyan, tingin mo mawawala ng ano, bisa yun? Depende kung paano hindi deliver din ni Manda kasi
once na, kahit naman masabi ni Harlem yun, kung sobrang convincing pa rin ni Manda, ni Manda, papasok i-deliver pa rin, yun, oo. tangina, papasok pa rin yun. Pero kung nasabi siya ni Manda, nung first round niya, dun sa sugal, Na-diffuse yun, medyo, mapalalakasin niya yung round 2 ni Harlem, oo, kasi para tangina, siyang mas maging rebat. magmumukha Oo. siyang rebuttal eh. Pero dito, tingin ko, may angulo siyang about sa sugal. Dapat galingan niyang kumbinsihin yung tao kasi Oo. naunahan na siya dun sa pagsusugal eh. Kailangan mas malupit yung ano niya dun sa sugal. Lakas ng round 2 ni Harlem. Yun, laban-laban sa round 1 ni Manda yung round 2 Mm. ni Harlem. Lakas nun. Sige, pakinggan natin round 2 ni Manda. O yun. Kaya tagal nun eh. Pawa ng hininga. 2 minutes daw yun. Kaya tagal nun eh. Pawa ng hininga mo, Not pre. counted yung binanat counted ko. Manahimik ka, huwag ka nang paliwanag. Para mag-asawa eh, no? Alam niyo mag-asawa? Oo. Parang mag-asawang nag-aaway, no? Na, umuwi ako ng alas 2. Alas 2? Nakangina mo, tagal-tagal mo doon. Parang, hindi, alas 2 yun. Gago. Kaya tagal nun eh. Pawa ng hininga mo, Not pre. counted yung binanat counted ko. Manahimik ka, huwag ka nang paliwanag. Check it. Sige. Harlem Baliw. Oh, yun ang una mong pangalan sa battle rap. Parehas tayong baliw. Pero ako yung mas tatatak sa isa buhay. Ikaw yung unang baliw na malalaglag. Alam nyo naman kapag baliw, sa Manda yan babagsak. Walang reaksyon ah. Hoy, pango! Yung ilong mo, boneless. Nung una kita ko dyan, kala ko doorbell. Masarap mo ilong press. Balita ko, may sakit ka na daw sa bato. Pansit Canton pa more, tangina mo. Mamamatay ka na palalim, mamimiss ka namin. Galingan mo na pre, baka last battle mo na to. Naiintindihan kita kung bakit maaalat na food trip di mo matiis. Masarap naman talaga ang kanton, sabi ng tropa kong nagdadialysis. Ang angas-angas mo, hindi ka naman pala healthy. Hirap ka na palang umihi. Tangalim, tanggal yung yabang mo pag may catheter ka na sa titi. Tangina yung laban nyo ni Pistolero, para kayong gago ah. Sayang sa oras. Sa interview ang angas, sa battle nagkwentuhan. Ano yan, podcast? Ang boring ha? Shit! Sobrang awkward. Yung mga nanonood ng live, gusto ka i-pass forward. Ang lungkot mo mag-rap. Tangina ang drama. Kaya sa video, nilagyan na lang ni Kuya Kebs ng effects na tawa. Hindi ka obra sa big stage. Pang small room ka lang. Kaya wag kang umastang Poseidon ka ng karagatan. Pang aquarium ka lang. Eh paano? Ang haba mag-set up, kaya tulog yung crowd. Ako, kaya kong pagkasyahin 10 anggulo isang round. Na may rap skills, entertainment, kaya ko mag-all around. Parang birthday ng anak ni Arix, sinusulit ko lang bayad niya sa clown. Sumali tayo ng Family Feud. Naalala mo ba yon? Aminin mo man o hindi, ako dahilan ba't nanalo tayo doon. Eh paano? Sabog na sabog kayo. Kung ano-ano sinasagot nyo ni Mike Sweep. Niyaya nyo pa akong mag-chonky sa guest room. Wala kayong pinipiling lugar, mga adik. Tinanong ka ni Ding Dong. Sabi, kung ako yung lolo mo at nanghihingi ako ng tulong, paano to buksan? Ano kaya ito? Ang sagot mo, chichirya. Tangina naman. Kaya ka nagkakasakit, kakapiatos mo yan. Gago, galing. Galing ng may maker na yun, putang ina. Gago, na-connect niya yun, no? Kaya ka nagkakasakit. Kakapiatos mo yan. Na-connect niya dun sa kanina pang inaano, no? May sakit ka na. Kami kalaban nila nun eh, Family Feud eh, hype din. Chichirya. So, sinabi niya, chichirya. Kakapiatos. Loko-loko. Gago, galing nun. Tangina naman. Kaya ka nagkakasakit, kakapiatos mo yan. Solid pagkakaibigan nyo ni Juan. Hindi ko expect matitibag kayo. Ganda pa naman ng tandem ni Juan Tamad at Harlem, parehas nasira sa bato. Hindi
Hindi nakakakabato. Kabubuhan mo, di na matago, Lem. Ikaw yung pinaka-boring dito na may lumang estilo. Nakakabato, wala kang bago, Lem. Hindi ikaw yung adik na gusto kong makaengkwentro. Hindi ka naman henyo. Mas gusto ko yung isang adik na makaduelo, mas marami ako matututunan sa maestro. Kaya siya, boy, buti na lang natalo ka kay Hansel. Kung hindi ko matatanggap. Kumbaga sa sex, mas gusto ko sak na agad, wag na yung silaplap. Back to you, sap-sap. Kala niya siguro, magaling siyang pumunto. Mag-i-storytelling, tas mag-i-English siya dulo. Kahit puro ka English, hindi sa akin tatagusto. Tatadtarin kita ng punches, mauuna magdugo ilong mo. Mas unpredictable tong Manda, pag sa entablado tumungtong to. Di mahulaan ang gagawin, parang biglang sinaksak ko si Pakundo. Kaya kitang patayin, gamit kwelang insulto. Kaya anong puro patawa? Mga patawa ko, puro. Malakas din yung round to niya. Lakas din, lakas din. Malakas. Tangina. Ako bibigay ko ng tabla to, round 2. Sa akin medyo slight kay Harlem, mas maano ko, ko yung ano niya. Yung mga punto niya dun Mga sa punto, no? Gibla lang kasi sa akin yung naging unang ano ni Manda, medyo Hindi siya ganun kalakas, di pa siya oo. nag-connect sa tao eh. Hindi kagaya nung kay Harlem mula umpisa hanggang dulo. 'Di ba? Kahit medyo mas may malalakas na punchline si Manda rito, pero yung yung pagiging swabe nung Kay Harlem. whole performance sa round 2. Bibigay ko ng bahagya kay Kay Harlem. Harlem. Ako, itatabla ko siya dito kasi gusto ko yung haymaker niya dun sa Piatos eh. Pakiramdam ko maraming punchline si Harlem dito, ang ganda rin ng mga punto, pero alam mo yun, akala ko sa kanya na nga, akala ko nga kay Harlem na yun eh, pero pakiramdam ko nahabol siya ng haymaker haymaker dun sa gitna ni Manda Baliw. Sobrang lakas no. Ang daming momentum ni Manda Baliw dito sa round 2 eh. Pero kung hindi napagbitaw si Manda Baliw ng haymaker dun sa Piatos, Medyo matagal pati pa sa sakit sa bato, matagal pa hindi aabot. Tsaka Harlem napansin ako ko dun. din na parang inulit niya na naman yung angulo about dun kay Juan na nasabi niya na dun pwede, sa unang round. Parang nag-ano siya ng kay Juan Lacey na naman, tapos sa pangalawa sinabi Ginawa niya na naman kumbaga dapat kung kaya mo palang gumawa ng 10 angulo sa isang round, sana siniksik mo yung pinagtabi mo na yon, hindi mo na pinaghiwalay ng round para mas convincing ka dun sa kaya mo talagang tumagtad ng angulo sa isang round. Siguro dahil pinilit niyang i-connect na syempre may sakit si Juan Lacey sa bato. Yung sinasabi niya. Kaya siguro binalik niya ulit. Binalik niya ulit. Pero naman, na-connect niya sa tao, yun ang importante dun eh. Na-connecta niya sa tao yung dun eh. Pero siyempre, battle MC din, kung sakaling ako judges dun, pupunahin ko yun na bakit mo Pwede, magandang yun. Bakit mo siya inulit yung Inulit angulo na ulit. yun? Kumbaga, para sa akin, sa pananaw ko na, kung sa akin yun, medyo hindi na siya ganun kalakas. Babawasan ko na siya ng kasi parang hinati mo yung angulo mo sa dalawang round eh. Dapat sa bagay. pinag-isa mo na lang. Kaya bibigay ko ng bagya Kay Harlem. kay Harlem yung round. Ako tabla ako dito, tabla. Siguro dahil sa haymaker na nagustuhan ko. Sige, pahinga natin round 3. Pag ganun, di ba? Round 1 nandito, 2 pag ganyan, mamaya 3. Sinasabi ko sa mga one-dimensional na tanga. Paano talagang hindi magpapatawa pukin ng ina ka? Sinasabi mo sa Family Feud, sa rounds pinagkakasya mo, batang ina. Ba't nung sinagot mo sa Family Feud, sa tricycle pinagkakasya mo, 5. Ilan to? Ikaw dahilan, ba't tayo nanalo? Alam mo ba yung team effort? Ang ilan to, ang puta. Tapos nakikismoke. Yung ini-smoke mo naman, Malboro na mentol, pok. Ang ina mo. Pok. Okay. Nakatawa na, love trip, sulit ticket, yay! Tang ina mo, fuck you! Inang iyan ang puta. Jokes. Sige, alam ko, Amanda, madami kaming hanga sa'yo sa galing mo magpasaya ng tao. Talagang lintik ang halakhakan tuwing tumutungtong siya sa entablado. Para sa kasisiyan ng lahat, willing ka magnakaw ng mga material at idea. For the sake ng mga bara mo at linya, kahit magsasalita ka ng niga.
Idadamay mo kahit pa mismo mga turo ng Quran at Islam, ultimo pagiging isang Bisaya, lintik kung paano mo i-distem. Alam mo ba, bawal na maging tanga ngayon? Parang yung utak ni tanga di updated sa mundo. Di porket battle rap to, pwede mo na sabihin lahat ng iyong gusto. O sige, paano kung mag-click ng battle mo, unang beses na manonood pa lang? Tas nagkataon na Muslim na nakatira sa Mindanao, tas ang mapapanood ay ikaw. Ano naman, ang layo sa'yo. So piling niloko, safe. Biglang binigyan ka ni Arik ng battle sa Davao, anong gagawin mo ngayon, bobo face? Tino choice ka, battle ka ng pakusganay. Kaso lingid sa kaalaman mo na sa paglapag mo ay minanman at inabangan kanila mula sa airport hanggang sa pagdating mo sa hotel. Yung tipong bibili ka lang ng yosi sana tas bigla ka nilang dadamputin. Tas dadaling ka nila sa lugar sa gubat kung saan napakahigpit. Sabay putuali ka sa puno ng saging ng napakahigpit. Tas yung mga bunga ng saging isa-isa, ipapasak nila sa iyong puwet. Tapos tsaka nila gagambangin yung puno, tas yung mga katas ibubukaki sa yung bibig. Ang nakakapanghinayang lang, sana di ka na binuk ni Arik ng ticket pabalik. You know what rhymes with si Harlem T? Laos na bro? Sabi ni Husky, 6 months ka na daw, di nagbabayad ng monthly fee sa toda nyo. Pero paano naman kung sa toda nyo habang ikaw ay nakapila? May sumakay sa'yo, 3 niga. Nagtatanong magkano daw service mula Antipolo hanggang Nigeria. Di okay, sinakay mo yung dalawa sa loob. Tapos yung back ride mo, yung upo, ganto. Utangin na buong biyahe yung burat nakatutok sa'yo. Kada lubak, utangin na para kang binabatuta sa lower back. Ina ka. Kaya let me explain to you real fast because you seem kinda slow. You better be ready for the repercussions because you reap what you sow. This is karma for your stupidity. King ina mo. Ba't ba ako nag-i-English? Next round na lang kasi di naman ako naiintindihan nito. Kaya saktang ina ka. Next round, galing-galingan mo. Alam mo, panalo no? Pero okay lang. Pag-lap-tripa nga dito sa tanga, wala akong pakialam. Basta i-align mo ang iyong panga. Kaya Amanda, sa mga tulad mong nagtatanong kung ba't nandito pa ako, kahit makailang talo, di ako nawawala sa ikot, I'm still here mga gago. Kasi papunta ka pa lang, pabalik na ako, Amanda, pabuang ka pa lang, puta, pagaling na ako. Kasi, Galing sana ng mga ganun niya, no? Kasi alam ko naging stepping stone mo ang comedy, kaya kanila hinahangaan. Pero mas bibilib ako sa'yo kung mapapatawa mo kami nang wala kang ibang tao na tinatapakan. Nandito ako para sa isang bagay lang at yun ay isang bagay lamang di ko na kailangan sabihin pa. Basta masasabi ko lang this year lahat ng babangga magigiba. Kaya Amanda, ikaw na bahala kung sa kanan o kaliwa, kung sa likod o sa gitna. Better luck next year, putang ina mo, pwede ka nang bumaba. 2 minutes. Yo! Ayos ba tayo dyan? Tingin mo yun, dun sa ano niya, sa tray niya, parang mas naging... Pinakalaylay ni Harlem Oo, yun, round mas- 3. Mas na ano yung round niya na yun. Akala ko mas... ano pa Pabulusok Oo, na, no? pabulusok na eh. Wala, bumaba si Harlem dun. Naramdaman niya rin sinabi niya nga Tsaka parang siyang nag-concede yaw. Oo. Di ba na parang dun sa kinall out niya si Zack, nawala yung ano niya, nawala yung kumpiyansa niyang akin tong laban na to. Parang, Siya na, ibahin namin niya na. Kalam talaga panalo ko no? Oo, Mali medyo siya di siya nakatulong yung para sa akin na parang binigay mo na talaga, parang nag-concede ka na na. Kaya na lang mag-ano na ano, may pag-ululang ka na lang dito. Tapos parang nag ano pa siya ng freestyle dun sa gitna na di rin naging effective, di rin kumonekta. Sayang nga no? Oo, sayang, Alam sayang, ko, may pagkakataon pa siyang palakasin yun Gay, Yan yung pinakamahina niya. Round 3 ni Manda, let's go. Takot daw ako sa Bisaya. Di wow! Enigma, set mo, Manda B versus Zack sa Davao! Ano bang magandang nagawa mo sa liga? Wala akong makita. Bagkos, nagpalaganap pa ng sugal na pwede nating ikasira. Kung sino pa yung Ito na wak yan. at lames, sila pa yung pasaway in fairness. Kundi dahil dyan sa pasugal mo, hindi sana naban at makikita pa sana nating lumaban. Si Snatch. Kayok lang. Isa kayo ni Apex sa unang batch. Una mo siyang laban, una mo ding panalo. Sa nagdaang panahon, mas umangat ang Apex kaysa sa'yo at mas tiningala ng tao. Sa isang iglap, nagkaroon ng senaryo.
Pustahang pinalaganap mo na di na kontrolado. Dahil sa pinauso mong sugal, ito resulta ng ginawa mo. Inaway niya si amo, ngayon tablado ng makasampa ng entablado. Siya ang una mong panalo, ikaw din pala dahilan ng huli niyang talo. Tangina mo. Pareha sila nagkwento, no? Oo. Pareha sila nagkwento nung ano nila. Tangina, ang ganda ng ginawa ni Manda. Siya yung una mong panalo. Ito rin pala yung dahilan ng huli niyang Ay, talo. yung placing ni Manda. Gagong talagang- galing, no? Convincing. Mm. Convincing talaga. Tsaka may nagka-space kasi di niya sinabi yung sa ano niya round 2 niya eh. Kasi sinabi ni ni Harlem sa round 2 niya yung about sa sugal. Tapos pagdating ng round 2 ni Manda, di niya nabanggit yun. Parang binigyan niya ng space muna bago. Para kasi alam mo yun, makahinga muna yung tao kasi kung iaano niya yun, medyo madidipis yung round niya na yun eh. Tama. Ganda ng placing niya sa round Yung 3. placing niya sa round 3 niya nilagay. Ganda nun, no? Yung huli mo. Pareha sila nagkwento, pero tangina, mas maganda yung ginawa ni Manda. Kaya siya ay gumawa ng tuldok. Kantang naisulat niya, grabe nakakalungkot. Kung kailan nakarating sa tuktok, saka naman siya tinanggal ni Bukbok. Putangina mo, gago, ah. Dahil sa pustahang ikaw nag-udyok, pinauwi nung anib, kaya siya ay nagmukmok. Kung kailan nakarating sa tuktok, wag na nga, baka ako'y masuntok. Dama mo, bawat linya ko, parang nakipaghalikan sa bingot. Wala pa, Tangina mo. One-liner ga! Gago, lakas nun. Magaling ka sa bingot, no? Naggaling nun one-liner, dama ko bawat linya ko para naipaghalikan sa bingot. Ina mo gago. kan sa bingot. Damam Kung mo? kailan nakarating sa tuktok, wag na nga, baka ako'y masuntok. Dama mo, bawat linya ko, parang nakipaghalikan sa bingot. Wala pa. Dama mo, bawat linya ko, parang nakipaghalikan sa bingot. Paparanas ko sa'yo ay mas pangit pa sa babaeng kalandian ni Mot. Chicha ka lang. Ang inang 1-2 yan, gago. Chicha ka lang kay Manda. Fish cracker lang tong karpa. Matapos kitang pulutanin, di ka na maaalala. Wala nang may bilib sa'yo. Ang Nagsasayang pulutan, hindi ka na maaalala. Lalay, no? Baon eh. Pero connect pa rin, no? Pulutan, lala. Galing eh. fish cracker lang tong karpa. Matapos kitang pulutanin, di ka na maaalala. Wala nang may bilib sa'yo. Nagsasayang ka lang ng tinta. Sa panahon ng AI, sanay na kaming makakita ng nagsasalitang ulam na isda. Sawa na kami sa mga reference mo about sa drugs. Ba't ba proud na proud ka mag-addict bars? Sa bagay, nagre-reklamo nga to sa mahal ng gas, pero may pambili ng carts. Ikaw nag-mentor kay Hebabi. Sabi mo sa kwento. Ikaw nag-mentor kay Hebabi. Sabi mo sa kwento. Tinuruan mo ding mag-addict ngayon si Hebabi ay inaresto. Hindi ka magandang ehemplo, tinuruan mo maging syabulero. 9165 bang kaso si Hebabi, ginawa mong preso. Hindi ka magandang ehemplo, mapahip-hap o totoong buhay, sablay ka pareho. Pinapanood ka na lang dahil sa iyong nakakadwelo, pero wala na sa iyong progreso, nakatingin ka na lang sa sweldo, parang mga kurapot na miyembro ng ating gobyerno. Mukhang pera, schizophrenia, alipin ng peso, gumagana ka na lang pag hinuhulugan malabendo. Pero gumagana ka na lang pag hinuhulugan malabendo. Ako na ang end mo kung ayaw mo pang maendo. Sibak sa iyong palakol sa iyong kinatatayuan, sibak ka sa pwesto. Sige, wag ka muna magretiro para may mabash pa ang mga tao. Sige, wag ka muna magretiro para wala nang manood ng live kasi di na sila sa iyo interesado. Sige, wag ka munang magretiro para may punching bag pa mga bago. Sige, wag ka munang magretiro nang mahanay ka sa mga nagkakalat na veterano at dumisan ang legasiyang nabuo parang ginagawa ni Sak at Saito. Hindi ka palaging malakas, hindi ka immortal. Baliw pa nagpaalala na hindi na yan normal. Ako'y salungat sa pustahan at sa galawan mong immoral. Oo, joker nga ako, hindi ako kabilang sa sugal.
Gago, talsik. Tinakil, pare. Tackle attack eh. Bukin nyo naman. Gago, lipat si Harlem. Gago. Binawi yan sa dibdib. Oo, joker nga ako. Hindi ako kabilang sa sugal. Sorry. Second side, 15. Galing. Galing ni Manda. Pinakamalakas niya to, round 3. Ah, round Wala akong three, isa round hanggang dulo. Hindi kasi di ba una dinibdiban siya. Tapos ginanon siya nung round 2. Inipon pala. Tinakil eh, no? Tangina mo ha. Sino ba yun ang ganun? Si Zaki. Oh, tsaka si si Young One, di ba dalawa sila niya? Ginanon, sino ba yung ginanon ni Zaki? Si Van ba yun? Ay, oo. Gago si Van. Bangga, anong bangga? Talsik. Gago. Tukuro niya si boss eh. Kalog si Harlem eh. Last si Manda. Oh, malakas Manda si baliw ako dito. 1-3, Manda baliw. Round 2, tabla sa akin eh. Pinakamalakas na Harlem yung round 2. Sayang yung round 3. 1-3. Sa akin din ganun. Malayo agwat ng 3. Kumpara dun sa 2 na kahit paano may laban-laban ng konti yung pyesa ni Harlem dun. Pero dun sa 3, tangina, di ba? Gaya nun, presko yung, hindi man presko, pero hindi niya nabanggit sa unang dalawang round niya yung mga angulo niya dito sa 3, kaya para sa akin, tangina, Safe na sulod-sulod. safe. Tas yung mga one-liner niya, putang ina, Tapos nun, nakakabilib yung na. sa bingot, no? Oo. Naisipin mo, di ba, kung nakakatawa na siya pakinggan. Nakakatawa pa siya isipin. Kasi Oo. puta pag iniisip mo, nilaplap. Dama mo yung linya talaga nun. Putang inan yan. Magalikan ka sa bingot. Tarantado rin talaga mag-isip eh. Yun, Manda baliw to, malinis. Oo. Yun, hanggang dito na lang mga pare ko. Maraming salamat yun. Maraming salamat sa Distinctive Clothing. Okay. Thank you, Madam Alex Llagas. Maraming Thank you, salamat, Madam. Chow. Yo, salamat Thank you palagi. Yun, dito na namin tatapusin to hanggang sa muli. Peace out.